أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng mga viewers natin dito sa Middle East, magandang hapon sa inyo lahat, at sa mga taga-Pilipinas naman ay magandang gabi sa inyo lahat. Ang paksa po natin sa araw na ito ay kadugtong lamang po ng ating nakuha noong nakaraang araw na ito, ang karapatan ng magulang sa kanyang anak. At dahil ang Islam ay kompletong relihiyon, ay meron din pong karapatan ang anak sa kanyang magulang. Isa sa dapat nating malaman na dapat ang isang manampalataya ay alam niya ang kanyang relihiyon. Dahil ang relihiyong Islam ay kompletong relihiyon na kung saan bago namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakumpleto niya ang kanyang mensahe na dala sa atin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayong araw ang ating paksa ay patungkol po sa mga karapatan ng anak sa kanyang mga magulang. Sa lahat ng mga magulang ay dapat na malaman niya ang bagay na ito upang hindi siya magkasala, upang hindi siya singilin sa kabilang buhay kapag siya ay nagkulang o tinatawag na hindi niya naibigay ng kanyang sinasadya ang karapatan ng kanyang mga anak. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim, "Wa inna liwaladika alayka haqqa." Katotohanan, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sa iyong anak o yung anak mo ay mayroon siyang karapatan sa iyo. Na katulad ng mga magulang na may karapatan sila sa kanyang anak, ang ating mga anak din ay meron silang karapatan sa atin. Kaya kung tayo ay magulang, ay nararapat na malaman natin ang mga bagay na ito upang ito ay maibigay natin sa ating mga anak. Ang pinakauna rito ay yung una, pangalawa, pangatlo, ay nabanggit ito sa hadith ni Umar. Ibig sabihin, ito ay kwento ni Umar na nabanggit ni Umar radiyallahu anhu, na kung saan ay dumating sa kanya ang isang ama na nagrereklamo ng dahil sa hindi pagandang pakikitungo ng kanyang anak sa kanya. At nung ipatawag ni Umar radiyallahu anhu ang kanyang anak, ay kanyang tinanong. Sinabi niya na ang iyong ama ay nagrereklamo dahil hindi maganda ang pakikitungo mo sa kanya. Ngunit ang anak na yon ay kanyang tinanong ang Amirul Mu'minin na si Umar radiyallahu anhu. Sabi niya, "Ya Amirul Mu'minin, ano ba ang karapatan ng anak sa kanyang magulang?" At sinabi sa kanya ni Umar radiyallahu anhu ang tatlong bagay na ito na kabilang sa mahalagang mga bagay na dapat nating malaman. Ito yung una, pangalawa, pangatlo. Sinabi ni Umar radiyallahu anhu na ang karapatan ng anak sa kanyang magulang, unang-una ay ang turuan siya ng Quran. Allahu Akbar. Ang turuan siya ng Quran. Bakit ang Quran? Ang Quran, ito'y binabasa natin sa ating sala. Ito yung pamumuhay natin. Ito yung tinatawag na batas ng buhay ng isang mananampalataya at lahat ng mga nilikha. So, ang unang sinabi sa kanya ni Umar radiyallahu an ay ang karapatan mo sa iyong ama ay turuan kanya ng Quran. Yun ang pinakauna. Kaya kung tatanungin natin ng ating mga sarili dito sa pinakauna, ay subhanallah. Makikita natin na maaaring ang mga ibang mga magulang natin ay nagkulang sa atin. Subhanallah. Kaya maraming nagkakaedad na, tumatanda na, o nagbibinata na, maging ang Suratul Fatiha ay hindi ni alam. Yan ang pinakaunang dapat malaman ng isang magulang, na ituro natin sa ating magulang ang ituro natin sa ating mga anak ang Quran, ang pagbabasa ng Quran, ang pagsasabuhay ng Quran. Yan ang pinakauna. Subhanallah. Ganon din na sinabi niya na pangalawa ay dapat ay pumili, karapatan ng anak sa kanyang magulang ay pumili
ang iyong ama ng mabuting nanay. Subhanallah. Dapat, kabilang ito sa sinabi ni Umar, doon sa tao na yon na nagtanong, patungkol sa tinatawag na karapatan niya sa kanyang tatay. Una, sinabi niya, ay turuan siya, ang karapatan mo sa iyong tatay ay turuan ka ng Quran. Subhanallah. Okay? Pangalawa, ay dapat ay karapatan mo sa iyong ama ay pumili siya ng magandang o mabuti na magiging nanay mo. So dapat pala bago mag-asawa ang tao, isa sa pinakaunang karapatan na magiging mga anak mo sa iyo ay pumili ka ng mabuting magiging nanay nila. Kaya nga sa hadith na nabanggit na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag may dumating sa inyo idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Ito naman ay kapag lalaki ang dumating. Pero papasok dito ang paghahanap ng mapapangasawa. Dahil ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag may dumating sa inyo na maganda ang kanyang relihiyon at ang kanyang pag-ugali, ay tanggapin nyo ang kanyang pagpapakasal. Ganun din na sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na sinabi niya na tungkahul mar'ah li arba'ah. Ang mga tao o mga lalaki ay naghahanap ng mapapakasalan, karamihan dito ay hinahanap itong 4 na bagay. Una, yung kanyang kagandahan. Pangalawa, yung kanyang kayamanan, yung kanyang pamilya, at saka ang kanyang relihiyon. 4 na bagay. Ngunit sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na fadfar bidatid din taribat yadak. Na ang ibig sabihin niya, kung sa kahulugan sa wikang Pilipino ay, piliin mo ang may magandang relihiyon. Piliin mo ang may relihiyon upang ikaw ay maging maganda ang iyong pamumuhay. Yan ang sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Piliin mo ang relihiyon dahil ang relihiyon ay kasama dyan ang pag-ugali. Hindi pwedeng maghiwalay ang tinatawag na relihiyon at pag-ugali. Dahil ang pag-ugali ay kasama yan sa relihiyon. Kabilang yan sa relihiyon. Kaya yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pangalawang bagay na karapatan ng anak sa kanyang magulang na pumili ang kanyang tinatawag na ang tatay ng magiging nanay nila na mabuti na magiging nanay nila. So dito, lahat ng lalaki na mag-aasawa ay dapat na huwag nating kalimutan. Kung mahanap natin ang maganda at may relihiyon at mabuti pag-ugali, maganda. Mayaman, malaking pamilya o magandang pamilya, walang problema doon kung maipon. Maipon ang bagay na ito, yung 4 na ito. Pero ang pinakamahalaga na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang mayroong relihiyon. Yung relihiyon. Bakit? Kasi kasama ito sa tinatawag na bagay na kondisyon sa pag-aasawa, ang relihiyon. Subhanallah. Pangatlo, na kabilang sa sinabi ni Umar radiyallahu anhu, ay ang karapatan mo sa iyong tatay ay ang pumili siya ng magandang pangalan mo. Pumili siya ng magandang pangalan mo. Which is karamihan, o nakikita natin sa ibang mga tribo, na sila ay pinapangalanan nila ang kanilang anak ng mga hindi magagandang pangalan. Yung mga pangalan na pag sila ay lumaki ay ikakahiya nila. So yan ay dapat na hindi ginagawa ng isang magulang. Dapat ay pumili tayo ng mabuting pangalan para sa ating mga anak. Pumili tayo ng pangalan ng halimbawa ng Abdurrahman, alipin ni Ar-Rahman ng maawain, Abdullah, yung mga pangalan na ito ay Islamikong pangalan. At yung mga pangalan na kung saan ito ay hindi niya ikakahi ang pangalan na ito. Kahit halimbawa, kung ipapangalan natin sa pangalan ng ating mga ninuno, ay yung pangalan na ito ay hindi ikakahiya ng ating tinatawag na hindi ikakahiya ng tinatawag na ng ating mga anak. Maraming nagpapangalan ng mga pangalan na hindi kaaya-aya, na ito ay kinakahiya ng bata paglaki niya. So isa ito sa mga karapatan ng anak sa kanyang magulang. Kung tayo ay magulang, ang una na nabanggit sa 3 bagay na ito, unang-una ay yung turuan natin sila ng Quran. Kung tayo man ay nagkulang ang ating mga magulang sa atin,
hindi man tayo nakakabasa na maayos ng Quran, at alhamdulillah nag-aral tayo, ay sikapin natin na yung mga anak natin ay hindi matulad sa atin. Sikapin natin, Allahu Akbar, isa sa pinakamalaking biyaya na ikaw ay magsala at ang imam mo ang iyong anak. Allahu Akbar. Isa sa akin, sa naramdaman ko sa aking sarili mismo, na hindi maipinta ang muka ng tatay ko nung una akong magbigay ng khutbah sa aming probinsya. Napaka yung kasiyahan niya, hindi mabili. Hindi mapantayan dahil nakita niya na alhamdulillah na ikaw ay kasama sa mga tao na nagbibigay ng mga payo sa mga tao. Dahil isa ito sa kasiyahan ng magulang na makita niya yung tinatawag na yung successful. Dahil ang relihiyon ang ating pinag-usapan. Kaya wag nating hayaan ang ating mga anak na ang unang matutunan nila ay ang ibang mga bagay. Ang ibang mga tinatawag na mga halimbawa, yung mga pagkanta, subhanallah. Binibigyan natin sila ng cellphone tapos nagtitiktok, tapos kumakanta na, ganun. Pero ang Suratul Fatiha hindi natin itinuturo. Hindi natin tinuturuan ng pagbabasa ng Quran. Kaya makikita natin, marami tayong mga experience. Kapag pumunta tayo sa OMA, matatanda na sila, gusto mag-apply papunta ng Saudi Arabia, pabasahin ang Suratul Fatiha, hindi niya mabasa. Subhanallah, siya daw isang Muslim, siya ay inborn Muslim. Ang nanay, tatay niya ay mga Muslim, pero pagbasa mo ng Suratul Fatiha, hindi niya mabasa. Ito ay karapatan niya sa kanyang mga magulang. Kaya wag nating hayaan ng ating mga anak, kapag sila ay maliit pa lang, na hindi nila matutunan ang Suratul Fatiha, pagbabasa ng Quran. Kung alam natin, tayo ang magturo sa kanila mismo. Kung hindi tayo marunong, ay maghanap tayo na magtuturo sa kanila ng tinatawag na pagbabasa ng Quran. Ganun din na narapat din sa lahat ng mag-aasawa pa lang, ay narapat na pumili tayo ng may relihiyon at mabuting pag-ugali. Walang masama na hanapin mo itong mga gusto mong mga bagay. Pero wag mong kakalimutan ang bagay na ito, na actually iisa lang ito, ang relihiyon at ang tinatawag na yung pag-ugali. Kaya din sa Islam, bakit hindi pinapahintulutan na mag-asawa ang babae ng hindi Muslim na lalaki? Dahil upang mapangalagaan ang kanyang relihiyon. Minsan nga may mga lalaking Muslim na dahil nag-asawa ng hindi Muslim, ay sila yung tinatawag na natulak nila na hindi na nagsasala, kahit Jum'ah hindi na nagsasala, subhanallah. At kapag namatay na lamang siya, doon lamang siya masasagawa ng sala. So napakasakit ito na pakinggan at makita ng ganitong mga bagay. Kaya kung ang tao ay dapat ay pumili siya ng may relihiyon at ganun din na mabuting pag-ugali na hindi yan naghihiwalay. At kabilang din doon ay yung piliin natin ang mabuting pangalan sa ating mga anak. Kabilang din sa karapatan ng ating mga anak sa atin ay yung tinatawag na at-tarbiyah al-hasana o at-tarbiyah as-salihah. Ibig sabihin ay yung pagtuturo sa kanila mula sa akida, turuan natin sila ng akida, turuan natin sila ng sala, turuan natin sila ng tinatawag ng mabuting pag-uugali. Dahil sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na kanyang sinabi na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an. Pagkatapos wal rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'ah ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa waladihi wa hiya mas'ulah anhum, muttafaqun alayh. Sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat kayo ay nangangalaga at lahat kayo ay tatanungin sa inyong pinapangalagaan. Ang pinuno ay pinapangalagaan niya ang mga tao, kaya itatanong sa kanya ang mga tao sa kabilang buhay kung naibigay ba ang kaniyang karapatan sa mga tao. Warajulu ra'in ala ahli baitihi, ang lalaki, ang tatay, ay nangangalaga sa kaniyang mga pamilya.
Kaya siya ay tatanungin sa kabilang buhay patungkol sa kanyang mga pamilya. Wal mar'ah, ang babae ay ra'iyatun, nangangalaga sa yung kanyang mga anak at ang kanyang mga pamilya, ang kanyang asawa, sa kanyang mga anak, kaya siya rin ay tatanungin sa kabilang buhay sa kanyang mga anak at ang kanyang mga pamilya. Dito, mayroong 4 o 3 bagay na dapat nating bigyan ng pansin patungkol sa pagdisiplina sa mga anak, pagtuturo sa mga anak. Ang pinakauna na dapat nating ituro sa ating mga anak ay yung akida. Yung akida. Dahil napakahalaga ito. Yung pag-iwas sa mga shirk, ang tauhid, ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Habang sila ay maliit pa, ay sabihin natin na mayroong iisang tagapaglikha na lumikha sa atin, na siya ang magbibigay sa atin ng mga biyaya, at hindi tayo pwedeng sumamba sa mga ribulto, hindi tayo pwedeng sumamba sa tinatawag na mga nilikha, bagkus tayo ay dapat lang sumamba sa nag-iisang tagapaglikha. Yan ay dapat na itanim natin sa puso't isipan ng ating mga anak ang tauhid o pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya mali po na kung may mga anak tayo, ay paaralin natin, halimbawa, una pa lang sila mag-aaral, hindi pa natin sila naturuan ng tamang akida, hindi pa natin sila naturuan ng Quran, ay doon natin sila paaralin sa mga paaralan ng mga hindi mananampalataya na, halimbawa sa mga Christian school, mga Catholic school, na itinuturo doon yung mga pagsamba sa ribulto, mga pagsamba sa mga nilikha, mga inukit, pagsamba kay Jesus. So, kung yan ay tinuturo sa paaralan na ito, ay hindi po nararapat. Kung meron tayong tinatawag na option, meron tayong choices, may mga ibang mga public schools na hindi itinuturo dyan yung mga ganyan, mga shirk na gawain. Lalo na kung ikaw ay nakatira sa mga Muslim na community, paaralin mo siya sa paaralan na kung saan itinuturo dito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kung wala na siyang mapag-aralan, maliban doon, ay dapat ay suportahan mo. Ikaw ay turuan mo siya sa kanyang akida. Kahit na doon ay nag-aaral na siya doon sa tinatawag na paaralan na hindi Muslim, ay ifa-follow up mo ito. Turuan mo siya. Palakasin mo ang kanyang pundasyon sa akida, para kahit anuman na narinig niya doon ay meron siyang alam sa kanyang akida. Kabilang din doon ay ang salah, ang pagdarasal. Dahil ang pagdarasal ay haligi ng Islam, na ang pinakaunang bibilangin sa araw o lilitisin sa araw ng paghukom ay ang salah. At kapag nagtagumpay ito, ay magtatagumpay ang ibang mga gawain natin. Kaya ang sala ay kabilang sa pinakamahalagang bagay na dapat nating silang disiplinahin sa bagay na ito. Pero, syempre, kailangan, nakikita nila sa atin na tayo ay nagdarasal. Paano mo tuturuan ang anak mo ng pagdarasal kung ikaw mismo ay hindi nagdarasal? Katulad ng sinasabi ng ibang mga tao na may mga karunungan, na ang unang tinitingnan ng anak ang ginagawa mo, hindi yung sinasabi mo. Kaya dapat may makikita nila sa atin na tayo ay nagdarasal. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na turuan nyo ang inyong mga anak ng sala kapag sila ay dumating ang kanilang edad ng 7 taon, at kapag sila ay dumating ang kanilang edad ng 10 taon ay paluin nyo sila upang sila ay madisiplina sa pagsasagawa ng sala. Kabilang din doon ay yung tinatawag na turuan natin sila sa mga adab, yung mga mabubuting asal sa pang-araw-araw. Bilang isang Muslim, meron tayong mga asal, yung pagpunta sa palikuran, yung paglilinis. Kapag ang bata hindi mo tinuruan, hindi yan maglilinis, pero kailangan ay turuan mo siya paglilinis sa tinatawag na pagpunta sa palikuran. Ganun din yung tinatawag na bago matulog, ano ang binabasa. Ganun din yung kapag tayo ay kakain, anong dapat unahin natin? Kanan, pag-inom, tapos yung tinatawag na pagpapalit ng damit. Yung mga adab, napakarami tayong mga adab na itinuro sa atin ng relihiyong Islam, dahil kompleto ang relihiyong Islam. Ganun din yung mabuting pag-uugali. Dito napakahalaga ito. Sana ay bigyan ito ng pansin. Ang mabuting pag-uugali ito ay makukuha ng anak sa kanyang magulang. Karapatan ito na ituro natin ito sa ating mga anak, at ang pinakamahalaga dito ay tayo mismo na magulang ay sa buhay natin ang mabuting pag-uugali, at ito ay sadyang makukuha ng makikita ng ating mga anak.
Kabilang sa mga nakikita natin, halimbawa yung pagrespeto, pagpasok sa bahay, pagbati ng salam, at yung tinatawag na pagrespeto sa magulang. Huwag silang magsalita ng halimbawa na nabanggit sa Quran, salitang pagtanggi. Kailangan may respeto sila sa kanila magulang. Kailangan may respeto sila sa mas panganay sa kanila. Kailangan yung pagiging makatarungan sa mga bagay-bagay. Kailangan yung tinatawag na pag-iwas sa pagmumura. Kapag ikaw ay nakatira sa ibang mga parte ng Luzon, ay halos nakasanayan ng mga bata sa labas, yung tinatawag na putang ina, puta. Subhanallah, yan ay tinatawag na salita na hindi dapat na binibikas ng isang mananampalataya. Yan ay pagmumura. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagmumura. Pero yung tinatawag na mga bagay na ito ay naa-adapt ng mga bata, kaya dapat ay turuan sila. Kapag narinig niyan sa kanila, ay dapat idisiplina sila. Sabihin sa kanila na yan ay hindi magandang salita, hindi dapat sinasabi yan. Kaya, paano minsan makikita natin na mismo ang mga magulang ang silang nagmumura, paano madidisiplina ang mga anak? Ang mismo nagsasabi sa kanyang anak ay yung tatay o yung nanay. Sila mismo nagmumura. So, paano ma-adapt nung bata yung tamang pagdisiplina sa pananalita? Kung mismo ang magulang ang nagtuturo. Kaya karapatan nila ito na dapat ay marinig nila sa atin ang mabuting salita. Kaya dapat ganun din yung tinatawag na iwasan ito, ito. Kapag ka nagagalit tayo, halimbawa kung nagalit man tayo sa ating anak, ay magdua tayo sa kanila ng mabuti. At isa sa mga kwento na nabanggit ay si Abdurrahman As-Sudais. Isa sa mga imam, kilala natin, si Sudais, kilala sa pangalan na Sudais, na siya ay imam. Siya ang president ng imam sa Makkah, sa Masjidil Haram. Kabilang sa mga dahilan kung bakit siya naging imam sa Masjidil Haram, ay ang nanay niya ay palaging nagdudua sa kanya na sana ikaw ay maging imam ng haram. Kapag siya ay nagagalit, o dahil siyempre bata, normal na nagkakamali, ay sinasabi niya sa kanyang anak na sana maging imam ka ng haram. Kasama sa mga panalangin niya. Bakit hindi tayo manalang? Sana ay gabayan ka ng Allah. Sana ay maging hafid ka. Sana ay maging mabuting tao ka. Bakit kailangan na murahin pa natin siya? Subhanallah, may mga tao na minura niya ang kanyang anak at yun ay tinatawag na nagkatotoo. Kaya iwasan natin yung masamang panalangin sa anak. Karapatan sa atin ng ating mga anak ay yung mabuting disiplinahin natin sila sa mabuting pag-ugali. At kasama ito. Katulad din sa tinatawag na hijab. Ay yung paglaki ng bata, sanayin natin sa kanila yung hijab. Karapatan nila sa atin yan. Subhanallah. Pero ang tatay na nakikita na palaki na ang kanyang anak na babae na hindi niya sinasabihan, hindi niya pinapakita yung tinatawag na pagdisiplina, hindi niya pinapakita na nagagalit siya kapag hindi sila tinatawag na nagsusot ng hijab, yan ay mga tao na magsisisi. Dahil pag lumaki ang mga batang ito, hindi sila nagsusot ng hijab, sino ang may responsibilidad nito? Siyempre, ikaw na tatay, ang pinakauna bago ang nanay. Tatay, tatanungin sa kabilang buhay. Bakit ang anak mo ay hindi naghijab dahil hindi mo tinuruan, hindi mo inutusan, hindi mo ipinaliwanag sa kanya ang kagandahan ng hijab? Subhanallah. May nakikita pa na minsan magkasabay ang anak at saka ang yung tinatawag na kanyang magulang nagbibidyoke, nagpo-post ng Facebook na walang takip ng buhok at maiksi ang damit. Yan ay tinatawag na kasalanan na dapat iwasan ng tao. Subhanallah. Pero paano yung ganitong bagay ay paano natin madisiplina yung mga anak natin sa hijab, sa kagandahan ng mabuti pag-uugali, sa tinatawag na pagiging proud bilang isang Muslim, kung mismo tayo ay hindi na nakikita sa atin ito. So tayo bilang isang magulang ay dapat ay gawin natin ang makakaya natin. Hindi man tayo perpekto bilang isang magulang, pero gawin natin ito. Dahil ito ay responsibilidad natin. Ito ay tatanong sa atin sa kullukum ra'in. Lahat kayo pinangangalaga at kayo tatanungin sa inyong pinapangalagaan. Si lalaki man o si babae. Kaya ipakita natin sa ating mga anak na mabuti ang hijab. Ang hijab ay ito ay napakaganda. Ito ay turo ng Islam. Iyan ay dapat na ipakita natin sa kanila. Ganun din, kabilang din sa mga karapatan ng anak sa kanyang magulang ay ang paggastos. Ang paggastos.
At dito meron tayong mga klase. Una ay ito ay mensahe sa lahat ng mayroong 2 o 3 o 4 na pamilya. Mensahe ito sa lahat ng lalaki na mayroong 2, 3, 4 na pamilya. Narapat po na maging makatarungan tayo kung mayroon tayong maraming anak. Merong iba na dahil sa nag-asawa ng pangalawa ay hindi na gumagastos sa unang asawa. Subhanallah. Lalo na sa kanyang mga anak. Yan ay kasalanan sa Islam at itatanong sa lalaki at yan ay kabilang sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut." Rawahu Abu Daud, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sapat na sa isang tao ang kanyang nakasalanan, ang pag-iwan niya, ang pagpapabayan niya sa mga tao na sila ay obligasyon niya. At ang pinakaunang obligasyon natin, ang ating asawa at ang ating mga anak. Lalo na yung mga nakipaghiwalay sa kanyang unang asawa. Halimbawa, nakipaghiwalay sa kanyang asawa at meron siyang mga anak. Napaka hindi makatarungan ng mga tao na sila ay nagpabaya dahil nakipaghiwalay na sila sa kanilang asawa na may mga anak siya doon na pinabayaan na. Napakarami tayo nakikita na ganyan. Wallahi, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sasabihin natin sa kabilang buhay? Yung mga anak natin na maaaring hindi nakapag-aral dahil pinabayaan natin. Yung mga anak natin na maaaring hindi nila natutunan ang tunay na turo ng Islam dahil pinabayaan natin. Yung ibang mga lalaki na nag-asawa ng hindi Muslim at iniwan, lalo na ang kanyang anak, yan itatanong sa kabilang buhay. Subhanallah, marami po yan. Minsan, hinahanap niya ang kanyang tatay. Nasaan ang aking tatay? Nasa Mindanao. Hindi niya alam kung sinong tatay niya. Subhanallah. Ang pag-aasawa ay responsibilidad, mga kapatid, sa pananampalataya. Yung nakipag-iwalay sa asawa, responsibilidad mo pa rin ang iyong mga anak. Kaninong anak yan? Anak mo pa rin yan. Yung tinatawag na nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, yan pinapahintulutan sa Islam kung may kakayahan. Pero bago tayo mag-isip ng ganyan, ay dapat alam natin na meron tayong kakayahan, maging pantay tayo, maging makatarungan tayo sa ating mga asawa. Bakit? Sa kabilang buhay, ang tao na hindi naging makatarungan sa kanyang 2 asawa o isa sa kanyang 2 asawa, ang kanyang kalahating katawan ay tinatawag na mapaparalyze at makikita ng lahat ng tao para ma-expose siya, malaman ng mga tao na siya ay sa mundo ay hindi siya naging makatarungan sa isa sa kanyang mga asawa bilang parusa sa kanya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kaya ito ay payo sa mga nakipag-iwalay sa asawa at may mga anak siya. Ganun din sa nag-asawa ng pangalawa, yung unang mga panganay ng mga anak mo, yung pangalawa ng mga anak mo, dapat gastusan. Panatilihin natin ang gastos sa kanila. Maging makatarungan tayo sa kanila. Subhanallah. Dahil ito ay responsibilidad natin, mga kapatid. Ganun din na ikaw na babae na napangasawa at mayroong anak ang asawa mo sa unang asawa o sa dating asawa. Wag na wag mong pipigilan ang kanyang paggastos sa kanyang mga anak. Dahil gusto mo ba na dumating sa kabilang buhay at itapon sa impyerno, parusahan ang asawa mo? Subhanallah. At dahil sa ikaw ang pumipigil, ay may kasalanan ka doon. Kung baliktarin mo ang sitwasyon, ang mga anak mo ang iniwan doon, masaya ka ba? Kaya dapat hindi yan. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Magtulungan kayo sa kabutihan at pagkatakot kay Allah. Hanggat kaya, ay wag mong lalo na kung nagtatrabaho ang lalaki, wag mo siyang pipigilan sa kanyang paggastos sa kanyang pamilya. Dahil yan ay obligasyon niya. Bilang isang Muslim ay dapat malaman natin yan. Lalaki na nag-asawa, lalaki na nakipag-iwalay sa pag may mga anak ka doon, responsibilidad mo sila na dapat mong gastusan sila. Subhanallah. Ganon din, na pang-5 ay dapat o karapatan ng anak sa kanyang mga magulang ay ang maging makatarungan ang kanyang mga magulang sa kanila.
maging makatarungan. Hindi maging pantay, kundi maging makatarungan. Bakit? Dahil iba-iba yung pangangailangan ng ating mga anak. Minsan, ito kailangan niya ay mag-aasawa, ito kailangan niya ay mag-aral. So maging makatarungan tayo sa binibigay natin sa kanila na gastusin. At kabilang sa mga nabanggit na hadith na mayroong dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang tatay, anak at saka nanay. Gusto ng nanay, dahil ang tatay na ito ay nirigaluhan niya ang kanyang anak ng lupa, at gusto ng kanyang nanay ng batang ito na pasaksihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pumunta sila doon. At tinanong ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tatay na yun, lahat ba ng anak mo ay binigyan mo sila ng ganyan na tinatawag na lupa? Lupang ito, lahat ay binigyan mo yung mga anak mo? At sinabi ng tao na ito na hindi. Hindi lahat. Sinabi niya na hindi ako sasaksi sa ganyang tinatawag na bagay. Bagkus sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos noon ay ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at maging pantay kayo, maging makatarungan kayo sa inyong mga anak. Yan ang turo sa atin ng Islam. Bakit nagkakaroon minsan ng away o inggit yung mga magkakapatid? Dahil minsan ay nararamdaman ng isa sa mga anak na wala siyang tinatawag na walang nagmamahal sa kanya. Walang nagbibigay sa kanya ng halaga. Subhanallah. Yan. Kasi minsan ay nakikita natin na may mga magulang na hindi pantay. Ipinapakita lang sa mga anak na ito ay kumbaga sa favoritism. Ito lang yung panganay, sila lang yung tinatawag na palaging binibigyan ng gastusin, sila yung masayang-masaya kapag sila ay dumating, pero pag ang dumating ang iba ay parang wala lang. So dapat ito ay hindi ginagawa ng isang magulang. Ang magulang ay nandyan sa puso ng magulang yung lahat ng mga anak niya ay mahal niya. At minsan, dahil sa ang isa sa kanila ay mabuting bata, ay napapamahal tayo doon. Pero iwasan natin, wag nating gagawin na ipakita natin na mas mahal natin yung isa. Kundi ipakita natin sa kanila na sila ay pare-pareha sa atin, lahat ay anak natin sila, lahat sila ay mahal natin. Dapat yan ay tinatawag na ipakita natin sa ating tinatawag na mga anak. Iparamdam natin sa kanila. Kung nagagalit man tayo sa isa sa mga anak natin, ay paliwanag natin sila na tayo ay nagagalit hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa kanilang ginagawa minsan. Subhanallah. Okay? So yan ay tinatawag na bagay na dapat na bigyan natin ng pansin. Lalo na sa pagbibigay ng mga kayamanan na dapat ay maging pantay ang magulang, maging pantay sa kanyang pagbibigay. Maliban lamang sa ang tanging pinahintulutan ng relihiyong Islam ay kung mayroong mas nangangailangan, mayroong mas nangangailangan ay siyempre, halimbawa, mayroong isang mahirap na sa mga anak mo, ay pwede mong bigyan ng mas sobra dahil siya ay nangangailangan. Pero sa pagbibigay ng mga regalo, kung sila ay tinatawag na, kaya sabi natin na maging makatarungan, yun ang pagiging makatarungan. Meron kang mga anak, ang isa ay mayaman, ang isa ay mahirap. So pwedeng bigyan mo ito ng mas sobra dahil mas nangangailangan ito. Pero kapag hahatiin ng mga kayamanan ay dapat ito ay pantay-pantay na ayon sa relihiyong Islam ang pagkahati-hati at dapat din ay gaya na sabi natin na kapag tayo ay magbibigay ng regalo o magbibigay ng mga bagay-bagay ay dapat ay magiging makatarungan, bigyan ang tinatawag na sila ng pantay-pantay, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga tinatawag na mga lupa o mga ganyan, maliban lamang kung nabanggitin ng ating mga ulama na kung ang isa sa kanila ay itong anak mong isang ito ay nagbibigay palagi o siya ay tinatawag na kasama sa mga tumutulong sa iyo, sa iyong gastusin sa bahay, sa lahat-lahat ng mga kailangan mo binibigay niya, ay maaari mo siyang bigyan bilang encouragement sa kanya ng sobra sa kanyang mga kapatid na itong binigay mo na sobra ay hindi makaka-apekto, makakasira sa ibang mga kapatid niya. Hindi makakasira, sa ibang mga kapatid niya. So yung makikita natin sa hadith na sinabi ng propeta, unang-una hindi siya sumaksi at sinabi niya na matakot kayo kay Allah, maging makatarungan kayo sa inyong mga anak.
Iparamdam natin sa ating mga anak na sila ay mahal natin, sila ay isa lang na mga anak natin. Iwasan natin na iparamdam natin sa bawat isa sa kanila na hindi sila mahalaga. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na pagkakainggit sa mga paglaki ng mga bata. Nagkakaroon ng inggit sa kanyang kapatid, ate, kuya. Bakit? Dahil sa tinatawag minsan na nararamdaman nila na hindi sila mahalaga dahil yun sa pagkukulang ng magulang. Tayo po bilang isang tinatawag na mga magulang, mga tao, nagkakamali din tayo. Pero dapat ay tama natin kung mayroong tinatawag na pagkakamali. Ganon din, bilang panghuli, ay yung dua. Yan, ipagdua natin sila dahil katanggap-tanggap ang dua ng magulang sa kanyang anak. Ipagdua natin sila ng mabuti. Ipagdua natin sila na sila ay maging mabuting mga tao, may mabuting mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, iwasan natin na magdua tayo ng masama sa ating mga anak. Iwasan natin yung dua na masama dahil maaari ito itanggapin at pagkatapos ay magsisi ang isang tao. Meron akong narinig na kwento dati na merong isang lalaki na ang kanyang anak ay palaging nagkakating class. Palaging sinusumbong sa kanya, palaging na yung anak niya hindi naging mabuting sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pag-ugali. At isang araw ay hindi napuno na ang kanyang tatay kaya siya ay nanalangin na sana ay mapilayan ka, may stroke ka, maganon yung kanyang panalangin. At subhanallah, paglabas ng taong ito, 1 o 2 araw lang ang nangyari na ang batang ito ay sila ay lumabas mula sa paaralan at siya ay tinatawag na sila ay pumunta sa isang swimming pool. At paglangoy ng batang ito ay na-paralyze ang buong katawan niya at nakita ko siya mismo nagkwento nito, ang tanging kanyang nabibikas, nagagalaw lamang ang kanyang dila at ang kanyang nakakapagsalita lamang siya. Pero ang buong katawan niya ay hindi na niya tinatawag na nagagalaw. Ito ay panalangin ng kanyang tatay. Kaya subhanallah, iwasan natin na manalangin na masama sa ating mga anak. Bagkus ipanalangin natin sila na sila ay patnubayan ng Allah, gabayan ng Allah, sila ay maging mga mabuting Muslim, sila ay maging mga mabuting mga mananampalataya. So sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din sa lahat po ng mga kapatid natin na may katanungan, pwede po kayo mag-comment, pwede kayo mag-message, inshallah. Kapag po may bakante tayo, ay bigyan po natin ito ng kasagutan o linaw. At kung hindi man natin mapansin, mag-message kayo para ito ay makita natin at mabigyan natin ng linaw. Kung alam natin, kung hindi natin alam, ay tinatawag na ito ay tanong natin sa ating mga ulama. Okay? So ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.